Hi mga kaitis! Gusto niyo bang malaman kung paano ginagawang tipas hopya? Biruin mo sa bawat araw, libo-libong hopyang tipas ang napoproduce nila here. Merong ube, meron ding munggo. Hopyang baboy. For sure nasubukan niyo na to. Para ka nakarating sa langit, sobrang sarap niya. Ultimo mga unique flavors, meron din sila here. Like chocolate, hopia de leche, at yung isang favorite ko pa, ube de leche. Ang maganda pa rito, may iba't ibang mga tradisyonal na tinapay dito. O nagutom ka na ba? Teka lang ha, iisa-isahin natin lahat ng yan. Mag-o-observe tayo sa loob at titikim tayo ng iba't ibang flavors ng hopya kung saan higit 30 years ng sikat, nagmula pa sa Taguig City hanggang sa Visayas at Mindanao, ngayon naman sa buong mundo na nga. Mga kaitis, bali samahan nyo ako pumasok sa loob ng Ribonets Tipas dito sa Ibayo, Taguig, kasi witness natin, sisilipin natin kung paano ba talaga ginagawa ang kanilang pangmalakasang hopyat. Pila tayo. So dito, bali meron sila ditong magandang upuan, may tambayan para maayos kayo makapag-intay sa mga orders nyo. Tapos nandun yung pila, hihintay lang sila doon, susulat pangalan, lalagay yung orders, tapos bayad. Grabe, talagang cart yung mga ginagamit nila dito, mga kotse, mga truck, mga van, para maikalat sa buong Pilipinas. Dito yan sa Ribonets. Dito sinusulat yung mga lucky number. Tara, picture tayo. Hello dito, hello. Uy, gaano ka na kadalas dito bumibili? Lagi ka ba nga dito? Taga dito lang po. Pero bumibili, kumakain ka ba ng tipas hopya? Kumakain. Ano favorite mo flavor? Munggo. Monggo. Kuya, lagi ka ba nabili dito? Minsan-minsan lang, para sa tindahan namin. Kasi mura dito no? Oo, mura. Saan kayo kuya? Dito lang din kami sa Upper Bikutan. Okay po. Bakit dito kayo bumibili? Ito yung sikat eh. Ito talaga. Kilala kahit saan eh. Oo. Kahit sa sulok ng Pilipinas, pag sinabi mong tipas, alam na. Yun nga yung napansin ko. Oo. Ang dami mong chocolate. So Oo. bago tayo pumasok sa kanilang factory, tayo ay magkasusuot ng ng ganito, hairnet, para hindi tayo magkakalat ng buhok sa mga pagkaing hop. Ayan. So ipinapasok yung ube filling sa kanyang pastry. Kung saan pinaghahalo nila yung ube filling at saka yung parang pinaka pastry, yung outside ng hopya. Naglalagay siya ng filling. Ano po yan, monggo?
siya dito. Pinaprocess. Lahat ng ano nila dito, ganap-ganap is no, automatic na. Hindi ka na mahihirapan. Pina-perfect nila dito, yung mga hulma. So ngayon, papasukin natin kung saan ginagawa naman yung mga feeling. Yung mga, buti pa ito may feeling. Yung So ito, mga 2 oras daw nilang hinahalo. Walang patid. Mainit din siya, bagong luto. Ito, secret na lang, syempre. Pero syempre, munggo talaga yung main ingredients niyan. Pero the rest, secret na lang. Alam nyo kung nandito lang kayo, grabe! Grabe yung amoy! Sobrang nakakagutom. What if kumuha ko yan, ipalaman ko sa tinapay? Ay, nasubukan nyo na yun, te. Ay, pero iba yung consistency nito. Mas luto na to, mas panghanda na. Siguro 20 minutes na lang to, pwede na tong ilagay sa tinapay. May halo-halo sa loob. Ngayon ko lang nalaman na, parang very, yung mga red beans, ganun yung amoy niya eh. Pero hindi naman to red, di ba? Yellow-green. Yung pag gusto ka pinapaluhod ng nanay mo. Doon yung pagkapasaway ka. Yan, ano naman po yan? Lutuan ang kopyang munggo. Lutoan. Deleted na kadeleted. Dito niluluto. Yan. So dito, ito yung kanilang malinis na area. Dito ginagawa yung final packaging ng deleche, ng hopyang munggo, ube. Dito sila sama-sama. May chocolate din, chocolate fudge. Oo. Dami na, dami na. Hi. So ito naman yung kanilang isa sa mga bagong produkto nila. Tipas Hopia de Leche. Nagbigay na rin to ng popularity kasi milky yan siya na may pagka makrema. Ako personally, stick pa rin sa classic. Pero ang dami kong friends na yan yung nire-request sa akin pasalubong. Ate, ayan, galing. Bilis ng kamay, oh. Oh. Grabe, ate. Parang kang kumakarera, ate. May deadline ba? May quota ba? Wala naman. Okay. O, parang kumakarera siya. Ay! Hindi siya pwede magkamali. Na-master na niya kasi. Ilang taon ka na dito, ate? Magto 2 years na. Okay po. So dito, kitang-kita yung
kalinisan ng kapaligiran. So very very important sa kanila yung hygiene, food safety 100%, naka-face mask sila ate, sila kuya, tapos naka-ano yan sila, naka-gloves. Sa amoy namin may aroma nung mga freshly baked, freshly cooked na hopia. Diba? Sino pa bang hindi nakakatikim ng tipas hopia? Ito talaga yung isa sa mga nagpasikat sa tipas hopia, Ribonets. And of course, this is the iconic, walang makakatulad na box packaging. Yun. At may electric fan si ate dito para hindi siya nangawit ng todo at mapawisan. Ang laki naman ng minamasa niya. Mga pang ilang box kaya ng hopyang baboy ang kayang gawin yan? Siguro mga 200. Oh, 100, mga 100 boxes siguro to, no? Grabe. At ang linis nila gumawa dito. At tinitimbang. Okay. Tinimbang ka ngunit. Okay. Ayan. Dito, kung yung monggo ay automatic na nahuhulma, nalalagyan ng filling, dito naman sa side na to, ano yan siya, mano-mano lang. Kasi hindi naman kaya ng machine yan eh. So, kaya pala mas mahal ang baboy. Diba? Mahirap siyang gawin, handcrafted ang atake. Mabango. Pero ang dami nila electric fan. So yan, pinapasok nila sa pastry, pina-flatten, nilalagyan ng magandang shape para magmukhang tunay na hopyang baboy talaga yan siya. Ay, grabe ang bilis niya. Tingnan mo. Ay. Parang may karera. May deadline ka, kuya. Ba't kang mamadali? Parang machine. Machine ba to? Tao ba to? O AI? Ba't yan? AI ba yan? Hala, ba't sumasagot? Ayan. Ay, milk wash. Milk wash yan. O, diba? Naalala ko dati. Nagpunta na kasi ako dati dito. Ayan. Malinis nila dito, oh. Ayan. Nilalagyan niya ng sesame. Sesame seed. Ayan. Yan yung nagpapasarap. Para magkaroon siya ng nutty taste. Galing. Dami ng linga. Saan mo lalagay? Ready to cook na. Ay, ang bango. Kaya pala ang bango. Ay, ayan. Magluluto siya ng bagong batch. Oh. Yan. Linga, ang daming linga. Hopyang baboy. Kanina pa tayo nag-observe ng niluluto nila. Matitikman na natin yung mga bagong ahon lang sa oven. Iba't ibang flavors ng hopya, tipas, ribonet. Let's go! Oh, chocolate.
Kaya pala viral. Hindi katamisan, sobrang fudgy. Sarap. Oh, eto ha. Ewan ko na lang kung di ka pa bibili ng hopyang baboy ni Ribonets. Ito talaga yung isa sa mga nagpasikat sa kanila. Grabe oh, handcrafted yan siya. Bawal gamitan ng machine. Kasi hindi mo naman basta-bastang mabubuo yung ganitong tekstura. Oh? Grabe, napaka-artistic nung pagkakagawa sa kanya. Napakainit pa nung nabili ko. Diyos ko po. Para ka nakarating sa langit. Ang sobrang sarap niya. Savory. Na maalat-alat. Lasa mo yung linga. Walang umay factor. Hindi oily. Tapos perfect na perfect yung pagkakaluto sa kanya. Yung kanyang bake. Yung parang may lutong sa labas. Tapos mamasa-masa sa loob yung pinaka-tinapay niya. Aray, ang init. Hayop. Ang sarap. Pinakamasarap to. Ito talaga yung nagpakilala sa Tipasopia sa buong mundo. Sobrang sarap, grabe. Ito naman yung de leche. De leche ube. Oh my God. Dagong luto. Grabe. Wow. Ma-butter, ma-milky. Pero bandang dulo, may aftertaste pa rin ng ube. Last but not least, ano to? Kala ko matcha. Pandan. Ay, ang cute! Kala ko avocado. Ang init niya ha. Bagong luto yung binigay. Ay! Alam mo, pag nilunok mo siya, tsaka mo lang malalamang pandan, siguro kasi ang dami ko na kinain. Pero yun, ang sarap. May konting alat. Ay, lasang Christmas. Sarap din to. Ay, panalo yung consistency niya. Milky, pero di nakaumay. Sarap na pandan. Ang bango pa. Ito naman yung sinasabi ko sa inyong egg pie. Mura lang to, $2.90. Pero, 10 piraso na. At ang maganda pa dyan, individually cut na yan siya. Tapos hulok. May mga expiration date pa. Napaka-thoughtful ng packaging nila dito. Grabe, meron pa talagang expiration date. This is the egg pie. Ayan siya. Napaka-silky. Favorite ko talaga tong egg pie ni Tipas Ribonets. Silky, eggy, pero hindi scrambled egg. Oh my God, ang sarap. Yung ilalim niya, manipis lang. Hindi ka mauumay eh. Actually, kailangan mo talaga yung ilalim kasi para magkaroon ng additional texture. Otherwise, parang kumakain ng leche plan. Ang crispy ng dulo. Yun yung maganda ron. Ano itong? Ang sarap nito. Huwag na ipapalakpasin to. Ito naman yung mini ensaymada kanina. Yee! Ganda na packaging. 4, 8, 12. 12 pieces, isang dosena. Cheddar cheese. May asukal, pero hindi sobrang dami. Ang lambot ng tinapay. So bali, yun lang. Ang saya sa loob, kapagod. Ang dami ko na witness na na mga
paraan ng pagluluto nila ng hopya doon. Ang saya pala doon. Ang linis-linis ng pwesto nila. At saka punta kayo dito kasi open sila 6 a.m. to 8 p.m. At ang maganda dyan, bagong luto yung makukuha nyo na pagkain. Mas maganda yon. Punta kayo dito para ma-witness nyo yung Tipas Hopya culture. May parking naman dito. Mabilis lang yung pagbebenta nila ng mga pagkain dito. Yun yung masaya. Nakatuwa sila dito. At saka, ang daming kasing flavors. Very innovative yung mga tinda nila. Tsaka, hanga ako doon sa pamamalakad nila sa mga employees nila. Yun yung nakaka-happy. Yun. Punta kayo dito and sana na-enjoy nyo tong video na to. Let me know if meron pa kayong mga gustong mga coverage at mga exclusive ka-80s videos na pwede natin ilagay dito sa YouTube. Please, don't forget to subscribe. Click the notification bell para naman lagi kayo updated sa ating mga... Nabilis ko magsalita. Feeling ko kasi niya sa Facebook ako. So yun lang, please click the notification bell para updated kayo sa ating mga latest videos. Yun lang and maraming salamat ulit.